Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aries. 72 hours timeless reading. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, salamat po sa mga nag-hypes, nag-like, nag-comments, sa mga new subscribers, sa inyong lahat, sa mga hindi nag-escape ng ads, God bless you all. Sa mga gusto magpa-personal reading, kuha tayo ng angels numbers mo. All the details is in description below or paki-connect ako sa Facebook. Same lang din naman. Oh! To Messenger. Same lang dito ng picture tsaka ng name, no? Meron kang 30, 28, 29, 20, 25. O, diba? Hindi pa sunod-sunod ang sinabi ni ate talaga. Libra, Capricorn, Gemini. Connected ka sa kanila, maaari magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, may mga sitwasyon na kapagpapahatak pa sa iyo sa nakaraan, no? Na siguro may mga sana ginawa ko, sana ganito, sana ganyan. Pwedeng nahando sa point na yon. Or kung ano man yan. Pero siguro naiintindihan mo bakit nangyari at bakit ganyan ang naging sitwasyon, no? O naiintindihan mo, pero kahit naiintindihan mo, kahit na nangyari na yun, pero parang nahahata ka pa rin. Alam mo yung mga ganung sitwasyon kasi. You're still committed in that situation. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then yung iba sa inyo, maganda or pangit man yan na. Sa iba naman sa inyo is may mga kasiyahan ako na nakikita sa iyo. Or pwede rin kasi may mga tao makakausap ka, o may mga gagawin ka, a-actionan ka, na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Diba? Or nandun yung point na pwede makaka-receive ka ng mga papuri, pasasalamat na magagaling sa ibang tao. Or vice versa, kasi may mga papuri at pasasalamat ako nakikita sa'yo. Or baka naman din na meron kang mga bagay na a-actionan this time. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae man yan o lalaki. Pwede itong tao na to mas bata to sa'yo. No? Pero may matanda kasi ako nakikita eh. Siguro, either ikaw yung mas matanda, na magkakaroon ka ng connection sa dalawang yun, or sila yung ko-connect sa'yo ha, vice versa, ganun. Sa iba naman sa inyo is dito kasi sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mga new commitment situation. Kaya maaaring magkakaroon ka ng mga bagong kakilala, mga bagong commitment. Baka sa iba may mga dealing, may mga bagong kontrata, mga maasikasuhin mga papers and documents, mga makipag-collab sa'yo, mga may tao na willing, para may promises. Ako na nakikita dito, yun. Siguro sa sarili mo, handa yung promises mo na mas magiging patient ka. Pwedeng na. Kuwasa may doon sa promises situation ako na nakikita kasi sa party mo. Or pwedeng someone is nahanda yung promises niya pagdating sa'yo. No? Or sa ikaw, sa iyo, sa sarili mo, ganun sa iba. Dito rin sa sitwasyon mo is, sa iba sa inyo, there's a new love kasi ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is, tao na nahahatak sa nakaraan when it comes to a love. Sa iba ganun. Meron ako nakikita na dinidesire mo, parang ganun. Nando yung, parang there's a desire, may gusto kang panindigan at may gusto kang actionan daw. Yun ang sinasabi dito. Siguro may gusto kang i-resetting or i-renewal, ano? Sa iba ganun. Or someone want ng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Meron ako nakitang retirement. Pwedeng you want to retire from something. Pwedeng trabaho, pwedeng relasyon, o mga connections, or mga commitment in life. Pwedeng nado sa point na yun. Or someone is ganun ang gagawin niya. Vice versa sa'yo. Andito na yung point na meron kasing siguro may tao na mas magiging more on, siguro kung titingnan ko kung ikaw
mas more kang magiging more on matured this time than sa mga nakaraan. Pwede rin kasi na may iintindihin kang tao or may sitwasyon. Tulad na sabi ko kanina, magiging very understanding ka this time. Pwedeng nandun sa point na yun. O kaya may mga bagay ka na maiintindihan mo, iintindihin mo, mga ganon. Iba sa inyo yung social media, no? Kung ano mga social media na meron ka, TikTok, Reels, Facebook, artista, nasa networking ka, ganyan. May mga outdoor situation. There's a group of person eh. Hindi ko alam kung ano yung siguro is sikat ka o kaya naman mga kakaroon ka ng mga connection sa maraming tao, ganyan. O kaya pinagtatrabahuhan mo is maraming tao talaga nakakasalamuha, mga ganun sitwasyon. No? And then also is pwede rin kasi na pag-uusapan ka or sikat ka sa trabaho mo, pwedeng nahado sa or may kasikatan ka rin, 'di ba? Baka mas maraming mas makakakilala sa iyo or maraming nakakakilala sa iyo. Ganun ang nakita ko sa iba sa inyo. We have, 'di ba? 222. Oy, 10 no? Ayaw nga, no? Tamo readjustment, 'di ba? May renewal readjustment ka nga. Hindi nga ako nagkamali. Sabi ko ni. There's something situation. Okay. Baka nakita ka ng mga repeating numbers, ibig sabihin your angels is try to connect sa'yo dahil may gusto niyang sabihin sa'yo. Bulol si ate. 'Di ba? Kaya mag-focus kayo sa mga sign, okay? O kaya related sa yung mga number na yan. 2, 4, 6, 8, abundance, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 4, 4, 5, 10, 10, 1, 10, 10, completion, accomplishment, tsaka meron kang growth, and also this is the readjustment, ibig sabihin, overcoming of the obstacle talaga siya, no? Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. May tao na hingi ng suporta sa'yo or you support, may susuportahan ka. Ang nakita ko rin dito is, iba siya nagiging nagkakaroon ng mga mood swing situation ha. Siguro minsan okay, minsan hindi, minsan okay, hindi. Kaya di ba sabi ko kanina parang may mga sitwasyon na nahata ka ng nakaraan, mga ganun. Ganyan. May mga action, unconditional love, at nandun yung point of it's up to you to decide in some aspect of your life or kung kinakailangan mo talaga ng clarity to accomplish kung anong bagay yung sitwasyon sa buhay mo, hindi siguro, nasa sa'yo yun. It's up to you to make it happen. It depends sa action mo talaga siya, no? Pero it's time to put yung idea mo into action talaga. Yun ang sinasabi sa iyo. Trust in the process. Siyempre, dito yung light up. Kumbaga, doon yung point of kung titinan ko, this is you, ito, ikaw yan. Puro ikaw yan eh, oh. Try to make it balance. Focus to yourself, to restructure, and to reveal the focus to accomplish or nandun yung point na isaayos yung mga dapat isaayos. Mga ganun. O may mga isasaayos ka. The beginning. 2222. Feminine forces. Relationship, balance, prosperity, efficiency, patience, humility. You can do everything by yourself. Oo naman, kasi kayo pa. Diyos ko po, ang mga Aries. Talagang natural leader kasi rin ang mga Aries. Ano? But, life is to be shared. Partner up with the right spirit. Uy, may something para may sinasabi dito. Siguro nga because may mga sabi ko sa'yo, may isasaayos ki. May kailangan kang isaayos or i-renewal. Well, it's up to you. Isaayos, i-renewal, ikat, mga ganyan. And you'll become force. Honor, commitment, and people around, don't judge. Listen. Ay, yung mga anak ko nagsusubuan sila. Ang dakit. O, tandaan nyo ha, tayo is para tayong stoplight. Diba? Tama, nagsusubuan sila. O. Diba? Para yung stop, look, and listen. Diba? Kapag, ang sasakyan kasi, diba, pag tumawid ka, at hindi mo na nakita na nakapula pala yun, ibig sabihin, tumawid ka na hindi ka tumingin sa paligid mo. Bangga ka. Disgrasya abot mo. Ganun din sa buhay. You need to think very carefully. Hindi agad-agad. Hindi ka pwede mag-rush. Pag-isipan yung desisyon.
yung papasukin mo, yung a-actionan mo, hindi decision mo. Tama ba? Ano yung advantage and disadvantage? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Kaya we have the the balancing. No? Yun din ang sinasabi dito. Kumbaga, handun yung point na it's up to you to make it happen talaga. Tatandaan mo palagi, the choices is always available is in yours. Nandun yung point na yun. You need to commit yourself to success in some aspect of your life at kailangan mo rin talaga magkaroon ng maturity thinking more para mas maintindihan mo kung ano mga bagay na kinakailangan. No? Desisyonan, baguhin, o i-renewal, or isaayos man yan. Yun, lalak dito ka. Your energy. Okay, when it comes sa, puros daw. Okay, pagdating sa yung energy, nandito yung situation mo na may mga bagay daw na malilito ka. Siguro, hindi mo alam kung a-actionan mo na ba siya, i-start mo na ba siya, i-move mo na ba siya, may mga ganun. Parang nandun ka sa point na makakaramdam ka ng mga ikaka-prostrate mo, ikakalito mo, ikaka-stuck o ikaka-trap mo, mga ganyan. Hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan ka. May mga actions and movement kasi ako nakikita sa'yo, pero baka magdalawang isip ka or mahirapan ka to decide, pwedeng nahandun sa point na yon. Or pwede rin na may mga makakausap ka, di ba? Na mga bago man yan o luma, na medyo mapoprostrate ka, papagod ka, mapofocus ka sa painful ng sitwasyon o kaya baka may mga traveling kayo, 'di ba? Isa 'yun sa lalo na pag travel, nakakapagod talaga, promise. 'Di ba? Parang nakaka-drain siya. May mga ganong sitwasyon, either kausap or action and movement mo. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga time daw na baliktad. May mga time daw na may mga pananakit ako na nakikita sa iyo. Sana wala kang ubo, sipon, lagnat, masakit yung lalamunan, Makati lalamunan, masakit, may thyroid, about throat, mga ganyan, o kaya naman minamalat, o kaya sa iba sa inyo is siguro sasakit yung batok mo, balikat mo, likod mo, balakang mo. Kaya ingatan nyo rin yung sarili nyo, no, sa nakikita ko sa inyo. Okay. Parating. May mga pananakit. Uy, the Wheel of Fortune. Ay, namatay yung iPad natin. Parating po. Okay, parating sa iyo. Ay, gano'n. Ooh. Okay, parating sa iyo, may mga unexpected situation happen into your life. Is unexpected, ibig sabihin, you need to be aware kasi pwedeng itong unexpected na to is ikalungkot mo. Ikalungkot, ika-disappointment, ano pa, basta may mga complicated or struggle. Basta unexpected, a blow of emotions na pwedeng maganap o mangyari, pwedeng matrauma ka, basta may mga ganong sitwasyon or there's a loss situation. Maraming klaseng ibig sabihin ng loss ha, tatandaan nyo palagi. Mga ganon. O pwede rin na malilito ka. Tulad ng sinabi ko kanina, baka may mga malilito ka to decide sa mga bagay o sitwasyon mo this time, pwedeng nando sa point na yon. Ang parating din na nakikita ko sa iyo dito is there's an offering situation. Ibig sabihin, may tao na mag-o-offer sa iyo. Hindi ko alam kung kaibigan mo siya or lalaki man siya, babae man siya, baka mag-chill-chill kayo, lalabas kayo, kakain kayo sa labas, or may mga joy, creativity, collaboration, or may mga happy gathering situation, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na merong lalaki,
May lalaki kasi ako na nakikita dito na parang nalilito siya, hindi ko alam bakit sa kanya. Pero nandun yung point na naipag-iisip siya na hindi niya alam kung anong gusto niyang gawin. Yun ang nakikita ko. Parang kaliwa, diretso, kanan. Parang ganun. Parang, hindi ko alam kung naghihintay ba siya or may paghihintay. Either ikaw ito or someone. May ganun. Pwede nandun yung point na parang may gusto siyang i-correct, itama. Parang nandun sa point na yun. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo na parang sa'yo, may pagja-judge. Parang diba nakita natin dito siya, oh. May magja-judge sa'yo. Or you judging, ha? Huwag ka lang magja-judge. Basta there's a judgment or may tao magja-judge sa'yo. May tao na mangliling lang, may pandaraya. May tao na magiging harsh, basta masakit siya magsalita eh. Basta harsh yung salita niya. Or handun yung point na mayroong mga chismis na pwedeng gawan ka na hindi totoo. Tapos, nandun din yung point na masungit, pagsisinungaling, and then also, may tao magiging cold eh. Hindi ko alam in what way, ikaw or someone who's connected magiging cold siya sa'yo, or pwedeng mararamdaman mo na malamig sa sa'yo, di ba? Yun, may ganung tao ako nakikita, or ikaw sa kanya, ganun. Sometimes, hindi ko alam kung ikaw, pero may taong maiinis. Either maiirita, maiinis, o mayaya mo. Yung ba dito may unfinished business kayo? Dito sa sitwasyon mo, may mga bagay doon na hindi ka makapagdesisyon. Kung ile-let go mo na yung isang bagay, isang sitwasyon. Yun. Kaya ang nangyayari sa iba sa inyo, yung destiny nyo, paulit-ulit. Nakaganya kayo. Nandun sa point na yun. Hindi ko alam kung sa relasyon niya, sa trabaho ba yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan, hindi ko alam. Or paulit-ulit na nagaganap o nangyayari, or pwedeng may mga bagay na nagsisame pattern talaga siya sa iba sa inyo. Yun. Someone's want ng apology, no? May pag-iwas, may pagtalikot at may taong iiwas. Okay. Kaya natin. Dapat iwasan ni Aris. May taong bitter, ano? Alam mo ba, Aris, na may taong masama ang iniisip niya sa'yo? Pero sana hindi ikaw ito, ha? Tingnan natin, anong dapat iwasan ni Aris? Pero mararamdaman mo naman yan. Baka alam mo naman, pero dead ma ka lang. Minsan kasi ganun tayo, di ba? Or maybe this is you. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Aris, yung, it's not to be open. Alam mo yon yung sitwasyon na yon. Alam ko naman na open-minded ka naman. Pero siyempre, di ba may mga time kasi na we need to protect ourselves din, di ba? Yun. Pero ang sinasabi ko sa iyo kanina, di ba, is more on maturity is needed. Then siguro na dun sa point na yon, di ba? And also iwasan yung mga tao na kokontrolin ka, yung mga sitwasyon makokontrol ka, mamamanipulate ka, mga ganyan. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung malito ka, madisconnect ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong desisyonan sa buhay mo. Kung may mga bagay na talaga na kailangan i-let ko mo, di ba? Why not? Pero sa iyo yun. Or if you want to share something na kinakailangan, i-share mo sa iba na alam mong hindi ka ibibenta, hindi ka dadayain o lolokohin, mga ganun. Di ba? And handun din yung point na always try to make it balance. No? Iwasan mo yung mga poot, galit, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa, conflict, yung mga hindi magsi-same pages sa'yo, iwasan mo sila, or ikaw ito, or nandun yung point na huwag mo kakalimutan palagi yung sarili mo, ha? Yun. And then also, yung mga taong possessive or being a possessive, yan, yung mga taong selos-selos, demanding, um,
mas magaling, makasarili, i-research nyo lang yung another words, another meaning ng possessive para mas maintindihan mo. Pwede yung mga tao rin na, yung mga pang-angkin, yung hindi kanila, inaangkin, yung mga ganyan. Ano ba yati yun? Ewan ko, baka third party yun. Pero tingnan natin yung ano nyo ha. Hindi ko ano man yan. Halimbawa, kung may mga territorial kayo, di ba? O, yung mga ganun. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Iwasan mo, syempre, yung mga ngako ka na hindi mo naman kainto pa rin. O yung mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako. Yun, ang mga iwasan mo. Mag-another message ako kasi may nakita kong dito, pag binuo kasi may nakita ko. Alam ba, may nakikita akong tao na may hidden agenda at may hidden motive. Tapos may nakikita ako dito na hindi ko alam kung makakalimutin ba siya, may dementia ba siya, o andun yung point na meron siyang something problema about mind. Hindi ko alam kung ano yun, pero may ganun akong nakikita. Yun. Siguro, sa iba, this is a moody part o moody situation, pwedeng nando sa point na yun. Love, kapatid, anak, magulang, ikaw or someone into your life, yun na. Yung dito sa sinabi ko. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, aris in love. Wala ko. Iba dito, separation to eh. Third party yarn. Okay. Pagdating sa love, kung single ka, yes, maaaring may nakakausap ka na or may makakausap ka, pero you need to be aware. Kasi is something hiding. Or sa iba sa inyo is may tao na nagmamatsyag sa'yo na nagkakaroon siya ng love, syempre, or gusto sa'yo, no? Sa iba sa inyo. Isa, dalawa? Pero bakit may pagsisinungaling dito? Mag-ingat na lang kayo, baka mamaya mapasok ka sa isang sitwasyon na di ba? O wag naman ikaw ang gagawa. Siyempre, yan, karma yan. Kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, iniwan na sa ere, no? May pag-iwan sa ere, may betrayal, pagtataksil talaga, no? Rock bottom, as in, niloko. Nandun yung point na yun, sa nakikita ko dito. Kumbaga, pagdating kasi sa sitwasyon na to hindi mo napansin no? Kasi na-overwhelm ka sa connection. Hindi mo napansin na mangyayari pala to. Well, it happened. No? Pero kung titingnan ko dito is para magkakaroon ulit kayo ng connection, pero handun yung pagmamatsyag pa rin. Either tinitingnan niya, minamatyagan ka niya, tinitingnan niya yung mga social media mo kung meron ka, mga ganyan. Or nagkakaroon siya ng connection sa same pages, sa same connection nyo, pwedeng nando sa point na yun. Pero pagdating dito sa para magkakaroon kayo ng hindi ko alam kung nagte-text ba kayo. Dito kasi para nagkakaroon kayo ng connection. Or magkakaroon kayo ng connection muli sa iba. Pero gusto niya ng renewal, gusto niya ng getting together pa rin itong tao na to, or vice versa, yun na nakikita ko dito. Kasi, naiisip ka pa rin niya is pwedeng isa ka sa, kaya rin kanya siguro naisip kasi nagiging topic ka sa usapan nila, mga ganun. Nandun pa rin yung pag-uusap, no? Na pag-uusapan. Yun. And then, ang nakikita ko naman, may anak kayo. Iba dito may anak kayo, no? Dalawa, isa, dalawa, or more than. Tapos yung pala, for panganay yan, no? Laloka. Okay. Kung may third party, alam mo naman, may third party kasi you feel rejected na rin dito. There's a hardship pagdating sa connection na to. Yun nga lang siguro, andun pa rin manifestation mo na gusto mo pa rin siya, pero umaasa ka pa rin na magiging okay. Kasi kung titingnan ko dito, nahandin pa rin naman yung giving a chance, or andun yung point na iintindihin mo siguro siya, ganun, or may marireceive ka sa kanya. Pero kung sasabihin mo magbabago siya, hindi. Hindi ko pa nakikita. Pero mukha namang, ewan ko, dito kasi sa nakita ko,
pipilitin niyang magbago. Pero, mangyayari pa rin yung sitwasyon. Pero at least, mag-give effort siya, di ba? Kahit mahirap, magbibigay naman siya ng effort. Yun. Pero hindi lahat kasi, magkakaroon pa rin siya ng ng sikreto. Hindi mawawala yun. Kung naman kayo is wala naman third party, kung walang third party kasi, kayo ba? Hindi ko alam kung kayo eh. Kasi dito sa nakuha ko, bago ba? Siguro bago kayo. No, I think tuloy ang arte ko, no. Sa tingin ko bago kayo. Kung bago kayo, isa sa inyo may lihim pa na parang there's something hiding when it comes in this connection eh. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya. May hina-hide. At sila handin yung happiness, handin yung pagpapahalaga, handin yung love, no? Kumbaga nandun pa yung point of parang kung bago kayo preparing, parang nandun sa point na yun, enjoying life and preparing. Yun. Kaya siguro hindi pa ganun ka-open. Andun pa yung mararamdaman mo pa yung overwhelming ng sitwasyon sa mga bago dyan, kung bago pa kayo nito. Pero kung matagal na kayo, is nandito yung point na may mga time daw na makakaramdam ka ng lungkot or siya ito sa'yo kasi may mga bad decision situation ako na nakikita na pwedeng maganap o mangyari sa connection. Sana, wag naman na ganun mangyari, pero dito kasi may sikreto. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya. Pero ang nakikita ko naman dito, yung happiness ng yung dalawa. Yun nga lang, hindi ko alam bakit nagkakaroon ng secret. Baka hindi naman kasi need na rin sabihin. Hindi ko alam eh. No, hindi ko na rin uhukayin kasi marami kayong energy. Pero dito, there's something situation na ganun. There's a hidden. Lagi ko nakikita sa iyo your money. Baka sa iba is may panggiling lang. Your money, Aris. Ano, excuse. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, merong magtatapos daw eh. Yun ang sabi. Siguro, may magtatapos na trabaho, na project, or hardship, pwedeng ganun. Or pwede may mga paglipat kayo. Trabaho and money to sorry po umaga, panggabi, pangtanghali, section 1, section 2, section 3, or trabaho man yan. Pagdating sa pera mo, mayroon ako nakikita na babae, pwedeng may tao, babae man yan o lalaki, kasi may hihingi ng tulong sa'yo, or may tinutulungan ka, o may binibigyan ka. No? Meron din ako nakikitang bata eh. Hindi ko alam kung sino yung bata. Pwedeng mas bata sa'yo, or yung babae na yon ang tumutulong sa'yo kasi ikaw yung mas bata, or ikaw mas bata ka, tinutulungan mo yung babae na mas ahead sa'yo. Pwedeng, basta vice versa. Pero may lalaki din kasi ako nakikita na maybe same age yes kayo na hindi nakakalayo. Pwedeng nandun sa point na yun, magkakaroon ka rin ng So, basta yung magkakaroon ka ng mga connection sa related sa mga consultant, lawyer, doctor, teacher, ano pa ba? Advisor, mga ganyan. Siyempre, connected din yun sa mga baka connected sa mga pera or trabaho yan. Magkakaroon ka ng mga connection sa gano'n. May mga bagong project, ako nakikita, o may mga naiisip ka na bagong project or creation, pwedeng na doon sa point na yun. So, iba sa inyo, may mga pinag-aaralan kayo, may aaralin kayo, may sisiya sa atin kayo, may mga i-research kayo, at maaaring yun yung makakatulong sa inyo. So, iba sa inyo is may mga bagay na kailangan nyo nang i-let go or i-cut. Hindi ko alam what way. Hindi ko alam sa inyo. Iba kasi kayo eh. Siguro when it comes pag-isipan mo, kailangan mo bang bilhin yan? Kailangan mo bang ganito? Siguro nandun yung point. Sa iba, no? Yun. Sa iba sa inyo, baka may pagkagastos na kayo kasi may pag-aaral ako nakikita.
Yon ang nakikita ko sa iyo. Yung iba sa inyo may gagawin daw kayo eh. Ibig sabihin, may ginawa kayo dati na gagawin nyo siyang muli. At yun, isa yun sa makakatulong sa inyo. Or pwedeng same nun. Pwedeng ganun. Halimbawa, dati, taga-mekaniko ka. Ngayon, di ba, nagbago ka na, hindi ka na mekaniko. Tapos, syempre, may trabaho ka na, pero gusto mo pa mag-mekaniko, pwedeng gagawin mo uli yun. O kaya, umalis ka na sa trabaho, pero babalik ka sa mekaniko. Example ko lang yun. Mga ganang sitwasyon. Basta kung ano yan, kung ano man yan. No? Yun. Congrats pa rin. Kasi handun pa rin naman yun. At least, hindi ka tengga. Diba? O may mga bagay na kailangan isaayos. No? Arigato namaste, God bless.